tayo. Makain eh. Kaya naman, dali. Oops, bago tayo magpatuloy sa ating video, sandali lang. Kung gusto mong matuto ng maraming tips sa negosyo at sa buong business, i-follow mo muna kami para mas lagi kang updated. Meron kaming Facebook, TikTok, YouTube, Extreme Blooms Corporation. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong ideas and opportunities. Ready ka na? Tuloy-tuloy natin. From Sir Rodmark. Ayan. Question ni Sir Rodmark. Ano pong naging motivation ninyo para malagpasan yung pinakamatinding hamon ng buhay po sa inyo? Kilabutan naman ako, Sir Rodmark. Oo, actually, maraming hamon talaga sa buhay. Ang daming naging hamon. Pero yung pinaka-hamon ko, yung nandun pa kami sa province, laging nagkakasakit yung mga magulang ko. Ayan, kasi sabay sila eh. Tapos, pa kami. Sobrang hirap ng buhay that time. Ang liit ng bahay. And then, yung mga anak namin 5. Tapos, yung parents ko nasa amin, nanay at tatay. Tapos, sakitin. So, yun yung parang pinaka biggest challenge sa buhay ko. Nakala ko hindi ko talaga malalampasan. And paano ko ba siya o ano bang naging motivation ko para malampasan ko siya? Well, lagi naman ito, lagi ko tong motivation sa buhay. Yung alam ko, nandyan ang Panginoong Diyos. Yung pananampalataya ko. Yun talaga yung motivation ko sa buhay. Kasi naniniwala ako na kahit matagal, gaano man katagal ka maghintay na i-bless ka ng Ama, ng Diyos, ay mangyayari yun. Talagang idadaan ka lang sa testing. Kailangan aware ka na lagi ka niyang idadaan sa mga challenges sa buhay. Kailangan may ganun kang pananampalataya para lagi mong natitiis ang lahat. Lagi kang naglo-look forward na someday dadating yung panahon na ibibigay in the right timing ng ating Panginoong Diyos yung mga dinadalangin natin. Kaya yun yung pinaka-motivation ko sa buhay ko na masasabi ko na hanggang ngayon naman kahit sa actually yung mga challenges ngayon medyo chicken na siya, hindi na kasing hirap nung panahon na yun. Pero still, kahit ano pang challenge yan, naniniwala pa rin ako o motivation ko na mananatili ay ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na lagi siyang nandyan para tulungan tayo. So yun. And thank you. Ayan, pasensya na. Kain po tayo. So, nang-istorbo kayo. Thank you so much. Ayan, salamat po.